Sir, ano yung masasabi nila yung sa tennis court po sa Baguio? Yeah, alam mo, pinapa-third party ko nga yun eh. Very transparent kami doon eh. Unang-una eh, hindi pa namin binabayaran. It's worth about 118 ba yun? 114 million na tennis court. Maganda yung structure nun. Nagkamali-mali lang yung aming... May mali rin yung aming engineers. May mali rin yung contractor doon kasi minadali nila yung finishing eh. Yung structure maganda. Yung finishing lang kasi nga nagalit na ako doon eh. Na ipatawag nyo na yung St. Gerard na yan. Kasi bakit subcontractor ang kausap natin? Ipatawag nyo na, otherwise i-terminate ko siya, ipapaktis ko siya. Kaya yun na yan. Minadali nila, nung umuulan, sa kanila nilagay yung mga finishing touches. Yun, nagtuklap-tuklap yun. Hindi pa po fully paid yung... Ay, hindi pa. Malaki pa. 26 million pa yung hindi namin binabayaran. Retention, hindi nila makukuha yung retention. Meron silang liquidated damages eh. Umabot na nga ng 5 million eh. Pero supposedly... At 20,000 per day, that's 600,000 per month. Almost 700. So, ilang buwan na liquidated damages siya. Pero Alam mo kung sabi nga ni Diskaya eh, nung nakausap namin sila noon eh. Sabi niya, ngayon lang siya, bihirang-bihiraw daw siya makamit ng LGU na walang hinihingi sa kanya. pero nakuha po yung project through bidding. Ay, very open yan. Very transparent yan. Walang kaduda-duda yan. Sa Baguio kasi bawal eh. Bawal kang magkarga doon. At 2022 yon. Wala pa kaming alam dyan sa mga St. Gerard na yan o mga Timothy na yan. Wala kaming kaalam-alam sa kanila. Sa mga Diskaya, wala kaming kaalam-alam na may mga kalokohan pala sila.